Dito po sa Pasig Christian Brethren Church. Salamat po sa pag-iimbita sa akin. Ay, hindi pala. No, nabago lang pala yung lugar, no? Ng ating pinagdausan. Kala ko nasa ibang iglesia ako, no? Pero kayo rin po pala yan. So, praise God. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa iglesia ng Panginoon sa Pasig para sa pagdaraos po ng ating ika-5 anibersaryo. Okay. Supposedly, ngayong oras po na to ay tapos na yung ating program. Pero medyo late rin tayo nakapagsimula, no? Kaya tuloy-tuloy na po natin bago po tayo magbautismo mamaya. Ang teksto po, ang pag-aaralan po natin ngayong araw pong ito ay yan, umaalab siya, umaapoy. Yan. Ang mananampalatayang Ethiopian, no? Basahin po natin yung teksto dito po sa yan, Acts chapter 8. Ayaw kong sundin. Basahin po natin. Acts chapter 8, verse 35 hanggang verse 38. Kaya simula sa bahaging iyon ng kasulatan, pinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Habang patuloy silang naglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng eunuko kay Felipe, "Tingnan mo, may tubig dito. May dahilan pa ba upang hindi ako mabautismuhan?" Verse 37, sumagot si Felipe, "Wala. Maari kang bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sinabi ng eunuko, "Oo, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos." Pinahinto ng eunuko ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Ang bawat pong mananampalataya o Kristiyano, tunay na Kristiyano, meron pong istoryang o kwento kung paano siya nakakilala sa Panginoon, paano siya naligtas o paano siya nagkaroon ng relasyon kay Kristo. Dahil ang pagiging Kristiyano ay pagkakaroon po yan ng relasyon kay Kristo at hindi relihiyon. Ulitin ko po. Ang pagiging Kristiyano ay pagkakaroon ng relasyon kay Kristo at hindi relihiyon. No? Bakit po? Ang dumadalok po kasi sa isang religion, no? Ito, nadaanan din naman natin, naranasan din po natin. Ang ikukwento niya ay yung mga karanasan niya sa pagdalo doon sa religion na yon. No? Doon sa amin, halimbawa, maaga kami nag-church. Marami kaming ginagawang ganito. Ganito ang ginagawa namin dyan. No? So, gano'n na kanyang may kukwento sa pagdalo niya sa religion na yun. Pero, may mga pagkakataon, nasasabihin din ng tao na yun, ay, umalis na ako sa religion na yun. Lumipat na ako sa ibang religion. Meron nga, katunayan, no? Sa pag-iisip po nila na ang born again ay isang religion, no? Akala nung ibang tao, ang born again, religion eh. Pero ang pinapaliwanag po ng Biblia, tatandaan natin sa John chapter 3, ito po ay isang karanasan. Katulad doon sabi ni Kuya Edward kanina, it is an experience, no? Na kailangang mangyari sa isang tao na siya po ay ipanganak na muli. Ibig sabihin, no, maging tunay siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap niya kay Kristo. Ayon po sa John chapter 1 verse 12. Pero nakalulungkot, marami pa rin hindi nakakaunawa na ang born again daw religion. Kaya nga makakarinig po kayo niyan. Noon sabi, dati born again ako eh. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Dati born again ako eh. Ngayon hindi na ako born again. Lumipat na ako ng ibang religion. Doon na ako nag-church doon sa ganito. Alam niyo po, kung tunay kang born again, hindi po yun dapat mangyari. Hindi po yun mangyayari. Kasi po, kung umalis ka sa pagiging born again, hindi ka tunay na na-born again.
Kaya mo naisip lang na umalis ka sa pagiging born again kasi akala mo ang pagiging born again ay isang religion na pwede mong alisan, pwede mong lipatan, no? Pero hindi po yan ang word na born again. Ito po masasabi po natin. Madali po kasing mag-claim na tayo po ay Kristiyano. Madali po yun. Kahit nga sino na nasa kalsada ang tingin niya sa kanyang sarili ay isa po siyang Kristiyano. Or pwede niya ring sabihin, madali niya ring i-claim na siya po ay sumasampalataya kay Kristo. Pero gaya po nung sinabi ko kanina, ang bawat tunay na sumasampalataya kay Kristo, merong kwento, merong istorya sa kanyang buhay, kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay para makilala niya ang Diyos at siya po ay magkaroon ng kaligtasan. Yung hindi tunay na Kristiyano, wala pong ganyang kwento. Wala silang may kukwento. Kaya tingnan po natin ang istorya po ng mananampalatayang Ethiopian. Ito po ang tatlong bagay na gusto kong tingnan natin na kwento sa buhay ng Ethiopian na to, kung paano niya nakilala ang Panginoon Hesus at kung paano po siya naligtas. Kita po natin, siya po ay isang Ethiopian. Dito po sa Acts chapter 8, hindi ko na po sinama yung ibang teksto, pero pag tinignan niyo po yung mga teksto ron, ayon po dyan, itong Ethiopian na to ay nanggaling po sa Jerusalem. Pabalik na po siya, sakay po siya ng kanyang karwahe, lalabas, ito pong Ethiopian na to ay may katungkulan. No? May katungkulan siya. Isa pong siyang eunuko. Sabihin ng eunuko, yan po ay castrated. No? Castrated. Anong castrated? Parang pusa po. Para hindi na manganganak, kinakapon po. Bakit po? Para po yung eunuko na yon, ang pagtotoon na niya lang ng pansin ay maglingkod sa kanyang reyna. At hindi siya magkaroon ng pag-iisip na mag-asawa pa, kundi ibibigay niya yung kanyang buhay doon sa kanyang reyna o haring pinaglilingkuran. Pero kapansin-pansin po, yung Ethiopia na to ay nanggaling po sa Jerusalem, ang sabi po ron, para sumamba sa Diyos ng mga Hudyo. Alam niyo po ba kung gaano kalayo ang Ethiopia sa Jerusalem? 4,000 kilometers. Grabe po, no? 4,000 kilometers. Ang binyahe ng Ethiopia na ito para lang po makapunta ng Jerusalem at sumamba sa Diyos. Paano po nangyari na yung Ethiopian na to ay naging isang Hudyo? Posible po, ayon po sa mga commentary, ay yung migration po. Either yung nag-migrate ang eunuko na to, papunta po ng Jerusalem, nagkaroon siya ng isang mission doon, at posibleng nakarinig siya ng turo ng mga Hudyo, naturuan siya. O kaya naman, merong mga Hudyo na nagpunta po ng Ethiopia at nagturo tungkol sa relihiyon ng mga Hudyo. Nonetheless, ang point po doon ay itong lalaking ito, nagbibigay siya ng panahon, bumiyahe ng 4,000 kilometers para makasamba sa kanyang Diyos, sa Diyos ng mga Hudyo. Ibig pong sabihin, ang tunay na mananampalataya ay hinahanap niya ang Diyos. Itong Ethiopia na to, hinahanap niya po ang Diyos. At yun po ang gusto ng Diyos na gawin natin. Hanapin po natin ang Panginoon. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 13, at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ba't natin nahanapin ang Diyos? Nawawala ba ang Diyos? Ha? Ba't kailangan natin hanapin ang Diyos? Nawawala ba ang Diyos? Hindi po siya nawawala. Ang totoo, tayo po yung nawawala. No? Tayo po ang nawawala. Ayon po sa Lucas chapter 19, verse 10, na parito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawawala. Tayo po yun. Yung nawawala po na yun. Pero may counterpart tayo. No?
meron tayong kailangang gawing tugon doon sa paghanap sa atin ng Diyos. Gusto niya, hanapin din natin siya. At nakalulungkot, marami sa atin tago ng tago. Katulad po ni Adan at Eva, nung sila'y gumawa ng kasalanan, ano po unang response nila? Sila po ay nagtago. Meron pong mga lumalapit sa Diyos sa marami pong kadahilanan. Ngunit kung hindi mo hinahanap ang Diyos, ito po ang gusto ng Panginoon. Gusto po ng Diyos na hanapin mo siya, no, para sa iyong kaligtasan at kapatawaran ng iyong kasalanan. Pag hindi mo hinahanap ang Diyos para dun sa dalawang bagay na yon, para po sa kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan, nasa mali kang paghahanap. At kailanman hindi mo mahahanap ang Diyos. I remember, meron pong isang lalaki noon, nung ako po ay speaker sa isang church, no, dito sa Metro Manila. Nag-speak po ako doon, pero bago po ako mag-speak, sa gate pa lang, meron sumalubong sa akin na lalaki. Sabi niya, church ba itong lugar na ito? Ay, opo. Sabi ko, mag-speak po ako dito. Ba't po kayo, ano po kailangan? Sino po bang hinahanap nyo? Hinahanap po ang Diyos. Hinahanap ko ang Diyos. Ang buhay ko, puno ng kasalanan. Actually, sabi pa nga niya, Muslim ako eh. Sabi niya, pero hindi ko matagpuan ng Diyos. Kaya gusto kong hanapin ng Diyos. Pwede ba samahan mo ako umattend dyan? Sige, akyat po tayo. Akyat po kami doon. So, pinakilala ko siya. Nalimutan ko na lang yung pangalan niya. Tagal na po yun. Pinakilala ko siya sa mga leader doon, tapos umupo siya ron. So, pagkatapos po noon, hindi na po kami nagkita kasi hindi naman po ako doon, speaker lang po ako doon sa church na yon. Pero, mga ilang linggo, pagkatapos po mga ilang linggo po lumipas, ito pong mga leaders doon sa church na yon na pinag-speakan ko, sabi nila, Tupay, yung dinala mo sa aming lalaki, hindi ko naman dinala yun. No? Yung dinala mo sa aming lalaki, pinirahan lang kami. No? Tuwing umaatin doon, lalapit sa isang kapatid, manghihingi ng pera. Tapos doon sa isa, hihingi ng pera. No? Yung pala yung kanyang intensyon. Yung pala yung kanyang gustong mangyari. At ito po ay isang bagay na gusto ng Panginoon maging babala sa atin. Sa John chapter 6, nagbigay na siya ng babala doon. Ang sabi niya, sabi ng mga tao, Jesus, naku, kanina pa namin kayo hinahanap eh. Kanina pa kami naghihintay sa inyo rito sa baybayin na to. No, kasi nagpakain siya ng 5,000, tapos ang ginawa ng Panginoon, sumakay siya sa bangkat, nagpunta doon sa kabila, inabangan siya ng mga tao. Hinahanap ka po namin, Jesus, sabi ng Panginoon Jesus. Hindi niyo ako, sabi niya, hinahanap niyo ako dahil nakakain kayo. Ha? Yung sabihin na, hinahanap niyo ako para sa mga material na bagay. Pero hindi niyo ako hinahanap para makilala kung sino ako sa pamamagitan ng mga himalang ginagawa ko. John chapter 6 po yan, verse 26. Kaya alam po ninyo, warning po yun ng Panginoon. Ang ibig po sabihin ng Panginoon sa atin, kung meron tayong ibang intensyon, kaya natin hinahanap ang Panginoon, maliban sa kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan, mananatili po tayong ligaw at hindi natin matatagpuan ang Diyos. Bakit po napaka-importante itong dalawang bagay na ito na dapat laman ng puso? Sabi po diyan sa kanina, di ba? Jeremiah, dapat, hinahanap natin siya ng merong, buong puso. Pag hinahanap po natin ng Panginoon, labas doon sa gusto nating maligtas at magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan, maliligaw po tayo. Pansinin po niyo ang Panginoon Yesus, nung natagpuan niya yung babaeng Samaritana, no? Pinag-uusapan nila muna tubig eh. Di ba? Tapos biglang sabi ng Panginoon Yesus, no? Nasaan yung asawa mo? No? Sabi niya, wala po akong asawa. Di ba?
Sabi, wala daw siya sabi niya, totoo yung sinabi mo. Ang totoo, yung kinakasama mo ngayon ay pang-ilan na? Pang-5 na. Pang-5 na. Bakit kailangan pang sabihin ng Panginoon Hesus yun? Gusto niya bang ipahiya yung babae? Di ba parang sabihin mo sa babae, nakakahiya yun eh. Sa lalaki, parang normal yata yun. No? Hindi sa Kristiyano, ha? No? Hindi sa Kristiyano. Pero sa babae, pag sinabi mo, naku, ikaw, nakakalimang asawa. Di ba? Parang mong binabastos yung babae. Pero bakit kailangan sabihin ng Panginoon Hesus yun? Para ipamukha niya dun sa babae, ikaw ay isang makasalanan. Nabubuhay ka sa kasalanan. Ganyan din po sinabi ng Panginoon Hesus doon sa babaeng nahuli sa pangangalo niya. John chapter 8. Kanina John chapter 4. Ganyan din ang sinabi ng Panginoon Hesus doon sa pinagaling niyang paralitiko. Anong sabi niya doon sa babaeng nahuli ng pangangalo niya? Tapos sa John chapter 5 na pinagaling niyang paralitiko. Huwag ka nang magpatuloy sa iyong kasalanan. Do not continue sinning. Bakit? Binibigyan din ng Panginoon Hesus yun. Kasi ang paghahanap sa Panginoon ay pagtingin na tayo po ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa Kanya pong harapan. Pakilagay nga yung kapatid, paano natin nahanapin ang Diyos ng buong puso? Ang isang tao pong lumalapit sa Diyos, ang unang bagay niya makikita ay yung kanyang pagiging makasalanan at siya po ay magsisisi. Magsisisi. Hindi po tayo makakalapit sa Diyos hanggat nandyan po yung kasalanan. Kung hindi ganyan ang karanasan natin, malamang may po tayong dahilan kaya tayo lumalapit sa Diyos. Katulad po ng ibang mga taong binabanggit ko kanina at katulad din ng mga taong nakasama ng Panginoon Hesus. Ang hangarin pong makilala at magkaroon ng relasyon sa Diyos, sa Panginoon Hesus, ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yan pong sinabi ng Panginoon. John chapter 6 verse 47. Ang hangarin na makilala at magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon Hesus ay nagdadala sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang ibang hangarin, temporary lang po at walang eternal value. Anumang hangarin po yan. Kaya natin nilalapit sa Diyos kung yan po ay puro temporary lang, walang eternal value. Walang kwenta po ang mga yan sa harap ng Panginoon. So, number 1 po na point, ang tunay na mananampalataya, hinahanap niya ang Diyos. Pangalawa, ang tunay na mananampalataya ay naghahanap ng katotohanan. Nakita po natin, no, yung Ethiopian, nagbabasa siya, nakasakay siya sa karwahe, nagbabasa siya. Actually, sabi po doon, binabasa niya yung aklat ni Isaias. Nabasa niya yung aklat ni Isaias. At nagkataon, nandun po si Felipe. No? Galing lang siya sa misyon at sinabihan siya ng Panginoon, sumakay ko doon sa karwahe nung lalaking yun. No? At siya po ay sumakay. Okay? At ang binabasa po ng lalaki yun ay nasa Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53. Ang Isaiah 53 po ay hula patungkol sa paghihirap na mararanasan ng Mesiyas. Doon po sa Isaiah chapter 53, wala kang makikitang pangalan doon. Actually, kahit yung word na Mesiyas, hindi mo makikita ron eh. No? Hindi mo makikita ron. Kaya, bakit yun ang binabasa kaya nung eunuko? No? Nung Ethiopia na yun? Posible na yung Isaiah 53, pinreach doon sa templo. No? At na-curious siya, siguro, no? Kung paanong, sino kaya itong lalaki? Actually, yun yung tanong niya. No? Tanda po natin ang Bible noon, hindi po katulad nung naka-cellphone na. So, yan po ay naka-scroll. No? Medyo malaki-laking ano yan. Kaya makikita talaga natin, itong lalaki na ito ay mayaman, mayroong sinasabi, no? May katungkulan, kasi meron siyang kopya ng Isaiah 53. At yun ang tinanong niya kay Felipe, no?
Nagbabasa siya, ayon po sa Isaiah, Gawa 8:34, nagtanong siya kay Felipe, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Bakit siya nagtatanong ng ganon? Kung sino yung tinutukoy sa Isaiah 53 na maghihirap. Tungkol po yun sa paghihirap no? Paghihirap ng isang tao. Pero yung po ay tungkol sa paghihirap ng Mesiyas. Okay? Bakit niya tinatanong yun? Kasi wala nga pong pangalan ni Jesus doon, wala ring Jesus doon, wala ring hari. Matutupad lamang yung prophecy na yun, 7 years pa pagdating po ng ating Panginoong Jesus, na siya po ay papako doon sa krus. Alam po ninyo, hanggang ngayon, ang Isaiah 53 ay meron pong maling paliwanag pa rin ang mga Hudyo. No? Kaya mula po noon, hanggang ngayon, ang Isaiah 53, hindi pa rin matumbok ng mga Hudyo sa pagpapaliwanag nila. Katunayan, ayon po sa mga komentary, ang tingin ng ang paliwanag ng mga Hudyo sa Isaiah 53, ito'y tumutukoy sa kanilang mga sarili bilang isang bansa. Na ang naghihirap dito, tayo. No? Naghihirap dito, tayo. Kaya tayo naghihirap kasi pinaparusahan tayo ng Diyos. Pero pag binasay mo yun, hindi pwedeng mag-apply sa kanila kasi hindi bansa ang tinutukoy. Kaya gumawa sila ng iba pang paliwanag. Nang tinutukoy yung ika nila ay mga propeta. Halimbawa, ang naghihirap doon si propeta Jeremias, no? Kaya tinawag siyang weeping prophet. O kaya naman ay si Moises. Pero, pag pinag-aralan mong maigi yung Isaiah 53, hindi siya saswak doon sa mga propeta o maging kay Moises mismo. At siya po ay sasakto lamang sa ating Panginoong Jesus. Sa ating Panginoong Jesus. Kaya yun po yung pinaliwanag ni Felipe dun po sa eunuko. Pinaliwanag po ni Felipe na ang Jesus na pinako ng mga Hudyo doon sa krus ng Kalbaryo ay ang hinihintay at ang katuparan po ng Isaiah 53. Minsan po may mga bagay tayong hindi maunawaan sa Biblia. Katulad po nitong eunuko na to, binabasa niya yung Isaiah 53. Tama po ba? Kaya yung iba sa atin, ayaw na magbasa ng Bible. Huwag pong ganun. No? Huwag pong ganun. Tandaan natin, katulad ng sinabi ni Kuya Lito kanina, nasa atin po yung Holy Spirit. No? At yung Holy Spirit, sabi ng Panginoon Jesus doon, siya magbibigay sa atin ng paliwanag. No? Siya magtuturo sa atin ng mga katotohanan kailangan nating malaman. Kailangan lang din nating mag-aral para lalo nating makilala ang ating Panginoong Jesus. Mayroong mga circumstances din sa buhay natin na minsan hindi rin po natin maintindihan. Pero ito lang po yung pinakapunto. Ang magpapaliwanag tungkol sa ating buhay, ang magpapaliwanag ng mga nararanasan natin sa buhay na ito ay walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Kung meron man tayong mga karanasan, meron mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi minsan natin naintindihan, ang magbibigay linaw po ng lahat ng mga bagay na yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Kung pipilit po nating unawain at kilalanin ng Diyos nang hindi po nagbabasa ng Biblia, mananatili po tayong ligaw. Ang sabi po ng Bible, siya po yung ilaw natin sa atin pong mga paanan. Kaya kung meron tayong problema tapos pinipilit nating unawain, wag po, mahirap po yan. Kung nalalagay sa sitwasyon, bakit ganito, bakit ganyan, bakit nangyayari ganito, tumataas yung langis, bakit ganito nangyayari sa Pilipinas? Ako, wala pong paliwanag dyan. No? Wala pong paliwanag dyan. Pero makikita po natin sa Bible, ano pong sinasabi, ang lahat po ng bagay na yan, talagang mangyayari. At kapag nababasa natin yung mga bagay na yan mula sa salita ng Diyos, sa halip na tayo po ay napoprostrate, di ba? Sa halip na tayo po ay nadidepress,
mas lalo po tayo nagkakaroon ng pag-asa. Bakit? Kasi kasabay po ng mga paghihirap na yon, lagi po may pangako ang Panginoon sa atin na tayo po ay Kanyang ililigtas, na tayo po ay laging sasamahan ng Panginoon. Kaya po mahalaga po na tayo po naghahanap ng katotohanan mula po sa salita ng Diyos. Mula po sa salita ng Diyos. Meron po akong tanong sa inyo, trivia ito. Yun pong mga pantas, no? Yung mga pantas. Paano po sila nakarating sa Bethlehem? Ha? Sabi po doon, galing po sila sa malayo eh. No? Paano po sila nakarating sa Bethlehem? Huwag pong sumagot ng sumakay sa kamelyo. Given na po yun. Baka nga hindi kamelyo sinakyan nun eh. No? Bakit sila nakarating doon? Kasi mayroong, ano sabi po? Tala. Tama ba? Tala. Kailangan tanong ganito. Bakit nila tinignan yung tala? Bakit ginamit nilang gabay yung tala? Bakit po? Kasi sa Bible, may nakasulat na hula na merong tala ang Mesiyas. Basahin po natin sa Numbers chapter 24 verse 17. Ayan. Ang totoo, si Balaam pa nga naghula nito eh. Ginamit siya ng Diyos, no? Si Balaam po ay Balaam propeta yun eh, no? Pero ginamit siya ng Diyos para magsalita ng katotohanan. Ang sabi po diyan, mayroon akong nakikita, ngunit hindi pa ngayon magaganap. So ito po yung hula. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin, lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. Merong tala. Merong bituin na lilitaw. Yun po yung ginamit ng mga pantas na yon. Nung nakita nila, may kakaibang tala. Nagbalala sa kanila itong bilang 24 verse 17. Ito pa. Paano rin nalaman nung mga advisor ni Herodes kung tama yung sinasabi ng mga pantas na ito? Yung Biblia din. Di ba? Bumalik din sila sa Biblia. Alam po ninyo, yan ay dapat maging importansya natin sa atin ng salita ng Diyos. Kasi sa Bible lang natin makikita yung katotohanan. Labas sa Biblia, marami na pong kasinungalingang ikinakalat ang kaaway. Kaya ano pong makikita natin dito sa kwento? Kapag tayo po ay nahanap natin ng Diyos, lumalapit na tayo sa Diyos at hinahanap natin yung katotohanan, gagawa po ang Diyos ng paraan para matagpuan natin siya doon din sa kanyang mga salita. Ang sabi po sa James chapter 4 verse 8, draw near to God and God will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Ano pang sabi po? Cleanse your hands, you sinners. Yan po yung unang point natin kanina. Kailangan nating makita yung ating sarili. Pag lumalapit tayo sa Diyos, kailangan nating makita ang ating sarili na tayo po ay makasalanan. At ano pong sabi? Purify your hearts, you double-minded. Yan po yung pangalawang point. Kailangan nating magtiwala sa salita ng Diyos na ito po ay katotohanan at huwag po tayong magduda. Lagay po natin yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa salita ng Diyos. Pangatlo po, ang tunay na mananampalataya ay sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Kung alam mo na ang Bible ay totoo, wala kang ibang pwedeng gawin, kundi ang sumunod sa kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano po nangyari doon sa eunuko? Nung nakakita siya ng tubig, ano po sabi niya?
May tubig dito. May hadlang ba para ako yung bautismuhan? Siya po yung presenta, no? Siya po yung nagpresenta na siya po ay magpabautismo. Kung gayon po, lahat po ba na nagsasabing siya'y sumasampalataya sa Panginoon, pwede nang bautismuhan? Ha? Pwede na bang bautismuhan? Well, pag titingnan po natin, hindi ko alam kung nailagay ko yung point ko dyan na Unang bagay, ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 28, no? Pag ang tao, nakarinig na ebanghelyo, sumampalataya siya sa Panginoon, pwede na siyang bautismuhan. Kasi yun ang utos po ng Panginoon. Yan ang utos ng Panginoon. Kaya lang ito po ang tanong, ito ang titingnan nating senaryo. Nung panahon po na yun, no? Ang pagpahayag ng mga tao na si Jesus ay Panginoon ay katumbas ng kanilang buhay. Pwede po nilang ikamatay, no? Pwede po nila ikamatay yun, no? Alam ba, nangyayari din po yan ngayon sa ano bang bansa yan? Afghanistan ba yan? O ano? Na kapag tinanong sila, Christian ka ba? Oo, niwala ako kay Jesus. Pag ginawa mo yun, papatay ka. Nung panahon ng mga unang Kristiyano, ganyan din po. Ngayon, sa atin, ganun din po ba? Dito sa Pilipinas, ganun din ba? Ha? Pag sinabi mo nga, niwala ako kay Jesus, papatayin ka ba? Hindi, no? Pero lahat ba ng Pilipino dito sa Pilipinas na nagsasabing kilala niya si Jesus at si Jesus ay Panginoon, totoo ba? Totoo bang Panginoon nila si Jesus? Ha? Hindi po. Yun ang problema. Noong unang panahon, pag sinabi mo si Jesus ay yung Panginoon, totoo yun. Kasi galing sa puso. Pero ngayon, maraming tao nagsasabi, si Jesus ang kanilang Panginoon, pero dito lang sa nguso. Wala dito. Ekis sa puso, hanggang nguso lang. Pwede ba bautismohan yun? Ha? Hindi po pwede. Kaya po, nung kamakailan, nagkaroon tayo ng baptism class para maging maliwanag po. Sapagkat ang sabi po sa Matthew 7, verse 21 hanggang 23, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Dahil maraming nagsasabing si Jesus ay Panginoon, pero totoo wala silang relasyon sa ating Panginoon Jesus. Kaya sabi niya doon sa mga taong yun, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Pwede palang kilala mo si Jesus, pero hindi ka niya kilala. Bakit? Kasi hindi mo pinakilalang ikaw ay makasalanan. Hindi mo pinakilalang kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Hindi mo pinakilala na kailangan mo ng tagapagligtas. Yun po yung sinasabi ng Panginoon doon. Basahin po natin yung Romans chapter 10, 9 and 10. Sabi po dyan, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Tatlong bagay po ang gustong sabihin ng talata na yan. Una, Una, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon Jesus ng buong puso. Buong puso. Hindi lang po isip, hindi lang po nguso. Kailangan kinikilala mo talaga si Jesus bilang iyong Panginoon ng buong puso. Huwag po gaya-gaya lang. No? Gaya-gaya, nag-pray siya, pray din ako. Pabaptize siya, baptize din ako. Umattend siya, attend din ako. Hindi po ganyan. Hindi po yan buong puso. Number 2, sabi po doon, kilalanin mo ang kanyang kamatayan sa krus, ang tanging magliligtas sa iyo. Kinikilala mo ba na wala kang ibang tagapagligtas kundi si Jesus lamang?
Hindi religion, hindi mabuting gawa, hindi po. Kailangan kilalanin mo si Jesus. Si Jesus lang ang iyong tagapagligtas. Sapagkat siya lamang po talaga ang tagapagligtas. John 14:6, Acts 4:12, 1 Timothy chapter 2, verse 5 and 6. Pangatlo, paniwalaan mo ang kanyang pangako. Ano po sabi? Na nagpapawalang sala at nagliligtas. Pakarami po ng pangako ng Panginoon. Kailangan mo yung paniwalaan. Merong mga tao ganito niniwala ka ba na si Jesus ang tagapagligtas? Binayaran niya yung kasalanan mo? Opo. Edi ligtas ka na. Hindi po, malabo po yan mangyari. Kailangan kong gumawa ng mabuti. Ano po nangyari doon? Sino po ang tagapagligtas? Sarili mo. Hindi po si Jesus. Di ba? Ang inasahan mo, yung sarili mo na magdadala sa iyo sa langit. Bagsak po yan doon sa tatlo. Kasi hindi ka naniniwala kay Jesus ng buong puso, hindi ka naniniwala kay ligtas ng Jesus, at hindi ka naniniwala sa pangako ng Panginoong Jesus sa iyo. Kung tunay kang sumasampalataya, ano kailangan mong gawin? Ginawa muna po ba ng buong puso? May naalala ko po ba, tatanungin ko po kayo, may naalala po ba kayo na isang araw sa inyong buhay, nag-pray kayo, pinapasok niyo si Jesus sa inyong puso bilang Panginoon tagapagligtas. Nagsisi kayo ng inyong mga kasalanan at tinanggap siya at pinaniwalaan niyo yung kanyang mga pangako. Kung meron kayong naalalang ganyan na ginawa niyo sa inyong buhay, isang araw, sa kwarto ninyo, sa trabaho niyo, o kahit saang lugar, sa isang sasakyan na malapit na maaksidente, naalala ko yung isang kapatid, ganyan, napapray siya dahil alam niya baka malapit na siyang mamatay. Kung nagpray ka ng ganon, yun yung pagkakataon na ikaw po ay niligtas ng Panginoon, binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Yung eunuko po, napansin natin. No? Ano pong ginawa niya? Uy, bautismuhan mo na ako. Ba't niya sinabi po yun? Dahil realize niya na yung kanyang tagapagligtas, si Jesus, yun yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng bautismo? Pag binabautismohan ka po, ikaw po ay inilulubog sa tubig. Hindi ka po winiwisikan. Hindi po kayo wiwisikan sa dami ng tubig. No? Hindi po kayo wiwisikan. Panghilamos lang yon. Ay ibig sabihin po ng bautismo, immersion. Ilulubog po kayo. Bakit? Sapagkat kinikilala nyo na si Jesus ang namatay para sa inyong mga kasalanan. Ayun, hintayin lang namin kayo lumutang. Hindi. Pero iaahon din kayo. Bakit po? Dahil po ang Panginoon Jesus, pagkatapos mamatay, siya po ay muling nabuhay. Pag-ahon po ninyo, ibig sabihin din po nun, nagkaroon kayo ng bagong buhay dahil kay Kristo. Kaya nung nalaman po nung eunuko yun po yung kanyang ginawa, bautismuhan mo na ako. Meron siyang magandang tanong at dito po tayo magwawakas. Alam kong gutom na kayo. Merong bang humahad lang sa'yo para sumunod ka kay Kristo? Diba sabi ng eunuko, may hadlang pa ba para hindi mo ako bautismuhan? Baguhin natin ang tanong sa inyo. Meron pa bang hadlang? Meron bang humahadlang para sumunod ka kay Kristo? Ano po yan? Trabaho? Pag-aaral? Relasyon? Pamilya? Pangarap? Alam niyo po, kung lagi po tayong may excuse sa pagsunod sa Panginoon Jesus, kahit kailan, hindi ka na makakasunod. Di ba? Pag lagi kang may dahilan, may excuse para hindi ka sumunod kay Jesus, lagi kang gagawa na excuse. Hindi ka na makakasunod. Kasi kung yung isa excuse nakalusot ay di yung pangalawa pwede mong gawin. Kailan ka pa susunod? Di ba? Sabi nga ni Kuya Mar nung last Sunday, magra-rapture na. Diba? Patatagalin mo ba yan? Hindi na kailangan.
No? Kailangan mo na magdesisyon. Ang isang Kristiyano po, na laging nag-aatubili, nagdi-delay sumunod sa Panginoon Yesus, hindi niya mararanasan ng kaligayahang maging alagad ng Panginoon. Alam niyo po ba yun? Bakit ka pinapasunod ng Panginoon? Puro hirap pala yung paparana sa'yo. Wrong! Pag sumunod ka sa Panginoon, mararanasan mo yung pinakamasayang buhay ng isang Kristiyano. Bakit? Bakit kami nagsasabi, sana wala na kami dito. Di po ba? Wala na kami rito, walang magpapatotoo na masayang sumunod sa ating Panginoon. Huwag ka na magtubili, huwag ka na mag-delay. Bakit? Alam niyo po ang nangyayari, habang nagdi-delay ka, ibig mong sabihin yan, merong kumakapit sa'yo. Merong tumatali sa'yo. Sino po yun? Si Satanas. Si Satanas. Tuwan-tuwa siya. Kasi hindi ka makapag-desisyon. Tuwan-tuwa siya. Hanggang mamatay ka na, wala ka pang ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Anong po mga excuse na isipin natin, hindi po yan makakapantay sa ginawa ng Panginoon Hesus para sa iyo. Tandaan mo, hindi po naging hadlang sa Panginoon Hesus yung kanyang kadakilaan at kaluwalhatian para magpakababa siya, maghirap siya doon sa krus. Hindi siya nag-excuse doon sa kanyang paghihirap. Bakit? Para lang maligtas ka, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Kasi mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa pagpapaunawa sa amin na ang pagsunod sa inyo ang tunay na magbibigay ng kagalakan sa aming mga buhay bilang mga Kristiyano. At so isang hamon para sa amin sa araw pong ito na gumawa kami ng aming desisyon ngayon kung susunod kami o hindi. Patuloy niyong bigyan ng liwanag ang aming mga puso at isipan na makita, Panginoon, kung gaano niyo kami minahal sa kabila ng aming pagiging makasalanan. Ang lahat po ng papuri, salamat, binabalik namin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.